Itong nagngangalang Lovely Granada, naghamon daw po 'to sa kay VP Sara ng, debate 'no, isang political vlogger. Idol pala nito si Risa, ayan. Nag-viral si Granada matapos niyang ihayag ang kanyang kahandaang makipagdebate sa Vice Presidente, kung saang iginiit niya na ang kanyang karapatan bilang mamamayan na makilahok sa pampublikong diskurso. Kaya ito binanatan po 'to ni Guanzon. Sabi ni Guanzon, yung Lovely Granada ay bumubula ang bibig at naghamon daw ng kung ano-ano. Paramihin mo muna followers mo, ating. Manang-mana ka sa idol mong si Risa Ontiveros na wala namang bilang, pero makademand, akala mo siya number 2 sa presidential survey. Ang naturang pahayag ay lumabas kasunod ng nag-viral na clips ni Granada, kabilang ang kanyang panayam kung saan binanggit niya ang linyang kasi yung Jensan part ng Davao Region na naging sentro rin ng diskusyon dahil sa umano'y pagkakamali sa geography. Kita mo, bugokes ka pa pala. Alam nyo, yan yung trend, no? Hindi naman kagandahan to eh. Sinagot na rin pala to ng vlogger na maingay. Duterte vlogger yata yun. Hindi ko naman din kilala yun. Si Irog, anong pangalan nung Duterte na yun? Eto, Iloy Bugris. Sinagot niya ni Iloy Burgis na bago siya maghamon ng debate, ipaayos niya muna yung baba niya. Tsaka bakit daw ang laki ng tenga mo? Elephant ka ba? Sabi ko nung una, hindi ko papatulan eh. Kaya lang na-realize ko, yung pagkakamali ng mga Duterte, di ba? Na-realize ko rin, pag hindi mo pinansin, mawiwili. Una, hindi ka kagandahan ate. Ikalawa, sabi nga, ni ano, wala kang alam pala sa kasi hindi ka ba nag-aral? Ang lakas kaya pala, bugokes pala 'to, kaya pala naghamon ng debate. Gano'n po talaga, eh, 'pag mahina kokote. Nakakatakot po kasi 'pag konti lang ang kaalaman mo, akala mo alam mo na ang lahat. May kasabihan po, the more you know how little you know. Ayan po magandang kasabihan, eh. The more you know, the more you know how little you know. Pero yung mga wala pong ganong kaalam-alam, wala pong, konti lang po yung mga nabasa, konti lang po yung mga napag-aralan. Akala mo alam na nila lahat ng mga bagay. Yan po, ganyan po yung mga umaatake kay BP Sara, eh. Kaisa po yung hilatsan ng pagmumukha nila, si Jam Magno, meron pang isa, eh, yung bakla, pangalan nun, na kung ano-ano rin sinasabi kay BP Sara, si Pebbles. Alam mo mga katangian nila? Feeling nila ang tatalino nila, no? Kasi nag-English, marunong sila mag-English. Tapos ang ginagawa nitong mga, dahil sabik sila sa mga umatake kay BP Sara, nanawa na sila eh. Nanawa na sila ng umatake kay BP Sara, pag may mga bago, imbitahin yan lahat sa lahat ng mga anti-Duterte na mga program. Mag-a-appear yan kala Llamas, yan. Mag-a-appear yan sa lahat ng mga anti-Duterte. Sisikat yan pansamantala. Ganyan si Jam Magno, si Pebbles.
Si Pebbles akala mo ang daming alam, eh, 'no? Interview dito, interview dun, eh. Hindi yung Pebbles 'di ba, bakla yun? Pare-pareho sila 'no? Pare-parehong masasama ang mukha, yung hilatsa ng pagmumukha nila tapos ang lalakas ng loob nila. Sila yung mga ano, eh, hindi nadatnan ng hiya. Hindi hindi nung pinanganak sila naiwan yung hiya sa loob ng sinapupunan na nanay nila. Anak daw ba ni Llamas magkawangis. Alam niyo kung bakit mo malalaman na bugokis? Biruin mo hahamunin mo yung Vice President ng debate. Kaya niya pala hinahamon kasi bilang taxpayer daw, ano yung sinasabi rito? Bilang taxpayer daw, may karapatan sila na lumahok sa public discourse. Diyos ko, ang pagkakaintindi niya pala sa public discourse, may karapatan siyang debatihin ang gusto niyang debatihin. Eh no, iginiit niya na ang kanyang karapatan bilang mamamayan na makilahok sa pampublikong diskurso. Literal pala yung meaning niya ng pampublikong diskurso eh. Iha, lovely, bagay na bagay yung pangalan mo sa pagmumukha mo ah. Alam mo wala pong lovely na pangit. Lahat ng lovely maganda, 'di ba? Siguro maganda ka rin. Hindi pa lang namin natutuklasan. Alam mo, magandang lovely. Hindi literal na yung pampublikong diskurso. Didebatihin mo yung gusto mong kadebate. Ang pampublikong diskurso, may sikat. Hindi mo nagustuhan yung sinabi niya. Halimbawa, mga sikat, di ba? Dilima. Pag sinabing you can engage dilema in public discourse, hindi literal, nahahamunin mo ng debate si dilema. Naiintindihan mo, kung may nakita ka na sinabi si dilema, pwede kang mag-react. Vlogger ka eh, di ba? Yun, sasagutin mo. Paano mo naisip na yung public discourse ay kahulugan nun, debate? Hahamunin mo siya ng debate, literal, one-on-one? Hindi mo ba alam na Vice President siya ng Pilipinas? Hindi mo ba alam kung gaano karami ang mga anti-Duterte? Palagay mo ng 1,000,000 lang, 1,000,000 kayo. Tapos kami yung the rest. Duterte yung the rest. 1,000,000 yung anti-Duterte. Ibig mong sabihin, makikipagdebate isa-isa si BP Sara sa bawat anti-Duterte. Napakabugok mo naman. Yan ang nahihita kapapalo kay Risa Ontiveros. Kayo didebatehin kayo ni BP Sara. Oh, napatunayan ko na bugok talaga yung sinabi niya, yung Jensan daw ay part ng Davao Region. May mga ngatwiran dyan, sasabihin, magre-research eh. Is Jensan part of Davao Region? Dati po, part sila ng Region 11. Yung Davao, yung mga Davao provinces, saka yung Jensan, di ba? Pero, dati yun. Hindi na ngayon. Sok Sargen yung ano, kaya nga Sok Sargen, di ba? O ngayon, pwede naman pala niya sabihin ba doon kasi dati naman pala na magkakasama sila ng Davao. Iba po yung Davao Region. Hindi po parte ng Davao Region yung General
Ano na nga yung general? General Gensan. Hindi po part yun. Pwede na siguro yun ba dun kasi dati naman silang magkasama. Kung ganyan po ang usapan, alam niyo po ba na yung Makati ay parte ng Rizal nung ako ay elementary pa? Ang San Juan po ay parte ng Rizal. Ang Pasig po kaya Kapitolyo yan, eh. Ang Pasig po ay Kapitolyo ng Rizal. Kung ang usapan po ay dati at pwede pa rin hanggang ngayon, i-consider pa rin silang Rizal, di yung Pasig City, Rizal pa rin yan. Makati City, Rizal pa rin. San Juan City, Rizal pa rin. Okay. Kaya maling-mali po. Simpleng ano pa lang eh. Nakatira ka dyan, di mo alam na hindi kayo parte ng Davao Region. Tapos ipagpipilitan mo makipagdebate. Correct. Pinasikat. Pero wag po kayong mag-alala. Alam nyo, ganyan din yung katwiran natin. Ganyan rin yung katwiran ko nun eh. Sisikat lang yan. Pero wala pong pagkakaiba yan sa mga nag-viral eh. Sisikat yan, di ba viral siya. Mananatili kang sikat kung meron kang mai-offer. Kung ang tanging mai-offer mo sa vlog mo minsan mong hinamon si BP Sara, tapos wala na. Parang sila Pebbles, di ba? May nag-iimbita pa ba kay Pebbles na mga estasyon o kung ano pa mang program? Naiimbita pa ba si Pebbles ngayon? Si Jam Magno. Meron pa ba si Jam Magno na nag-iimbita o kinukuha pa ba yung kanyang mga video? Wala ka naman kasing may offer. Alam niyo yung pagba-vlogging, tama yun, puwede niya maging tuntungan yan. Kung may utak siya, yan, puwede siya mag-survive. Pero kung nag-viral ka lang dahil sa naghamon ka, wala pong pagkakaiba yan sa nag-viral ka dahil sa isang sayaw. Meron nag-viral yung malaki katawan, yung ting 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 ting, yung sumasayaw siya ng ting ting ting. Umabot na ng bilyon yung views ng katiting ting ting nun. Nalaos na yung ting ting, nalaos na rin siya. 'Pag wala kang ibang mai-o-offer, kunwari ang tanging nai-offer niya lang maghamon ng debate kay BP Sara, tapos wala naman palang utak, hindi na rin po siya. Paano pa siya iimbitahin sa iba't ibang program kung wala naman siyang kakayahang kung ano pa man. Pero kung matalino siya, makaka-survive talaga siya. Ginamit niya yung pagba-viral niya para sumikat. Kaya wag niyo na pong problemahin yan at hindi rin tatagal yan. Kung wala naman pong alam, kahit yung Gensan lang hindi alam na hindi sakop ng Davao City, wala rin po yan. Inaalagaan ano nila no? Sabik na sabik sila na magkaroon ng bagong nakawalan po nila. Paulit-ulit lang kasi mga vlogger nila na tatay niyong karton. Kaya hagilap sila ng bagong mga vlogger eh. Kaya lang na nakikita naman nilang mga bagong vlogger, may kakapusan naman sa utak. Wala rin. Wala ring silbi balang araw.